Bago ang lahat, may pasok na naman pala bukas. Devastating na balita regarding sa Lakers na lost ang kanilang dalawang star player or leading scorer, si Luka at si Austin Reeves. 4 to 6 weeks na mawawala si Austin Reeves sa LA. Nasa Dallas pa ang Lakers para sa game nila kontra Mavericks bukas April 6. Dumaan ng MRI si Austin Reeves dahil sinabing sumasakit yung likod niya. Panatag pa naman si Reeves na hindi malalayo nakuha niyang lower back injury kontra Thunder. Ito, nabasa ko lang to na parang sinasadya di umano ng Dallas na ma-injured itong si Austin Reeves na hindi makalaro talaga until playoffs. Dahil based sa report, kinailangan ng dalawang MRI si Reeves dahil maling ribs ang nascan sa kanya. Maling parte ng likod yung nascan ng Dallas. Dahil nasa medical facilities ng Dallas yung Lakers, kung nakalusot na si Reeves nakalaro pa rin sa Mavericks na hindi nakita yung injury niya, baka lalong madulas ang Lakers kung nagkataon. Nung inulit ang MRI kay Reeves, meron siyang grade 2 left oblique muscle injury sa may baba ng ribs ni Austin Reeves. So hindi pa rin nagbabago ang misyon ni JJ Redick. After makita yung injury ni Austin Reeves, hahabulin pa rin di umano niya na makuha ang ikatlong player na magkaroon ng injury. Mahabol yung third seed gamit si LeBron, Hachimura at yung tato ni Dominaton, si DeAndre Ayton. Kung maalala pa last season na criticize itong si JJ Redick na hindi gumamit ng big man kahit meron pa sila kontra sa Minnesota. Ngayon naman na-criticize na si Redick na pinipilit niya pa rin maglaro yung mga player niya kahit merong injury hanggang sa natuluyan yung dalawa niyang core player or star player. Ito naman si Skip Bayless, inasar pa si LeBron dahil sa pagkawala ni Austin Reeves. Sinabi pa niyang magiging 2-12 si LeBron sa playoffs mula 2024. Wala pa namang nilalabas na schedule ang NBA regarding sa postseason. Kung pagbabasihan kasi ang last season based sa schedule ng playoff ng West, either second day ulit magi-start ang series ng Lakers. Depende na lang kung sino makakalaban ng Lakers doon. Pero kung sa injury, pagpalagay nating April 4 na magsisimula yung recovery time nitong si Luka. 3 to 6 weeks. Ang minimum noon, April 25 na pwede siyang makabalik. Papatak yun ng Game 3 kung nakabase yun sa Lakers schedule sa playoffs noong nakaraang taon at pwedeng papasok din ng Game 4. Kung may extend naman ng 1 linggo ang recovery ni Luka, nasa Game 6 or papasok ng Game 7, pwede siyang makabalik. Si Austin Reeves naman, ang sinabi doon 4 to 6 weeks ang recovery niya. Ang pinakamaagang pwedeng makabalik si Reeves, April 30 to May 2. At least Game 6 or Game 7 din ng first round. So, posibleng makabalik si Luka at si Austin Reeves ng sabay. Pwedeng mapaaga din ng ilang araw yung dalawa. Depende kung aaproba ng NBA ang medical clearance ng dalawang player na merong injury. So, sinabi kasi ng mga fans na pinapahinga lang yan kasi playoffs. Kaso may binigay kasing timeline, kailangan din na aproba ng NBA ang medical clearance dahil naghihigpit sila ngayon. Malaki daw kasi tayaan ngayon sa Las Vegas. Yung regular season, kahit ilaglag na kasi nila yung ibang games doon dahil sa playoffs naman, pasok na sila. Kaso ang gusto ni Redick maging third seed. Baka ang abutin nitong si Redick, magkaroon siya ng third player na magkaroon ng injury at ma-Lakers in 5 ulit siya. Dahil si LeBron babalik ulit bilang first option sa LA dahil wala nga yung dalawang scorer. Baka siya naman ang sumunod na magkaroon ng injury dahil marami pang games pa yung natitira, lagpas pa ng isa. Dahil si LeBron na-diagnose na meron siyang left peroneal tendinopathy sa kanyang kaliwang paa. Hindi ko sigurado kung tama ang bigkas ko doon. Andun pa na meron siyang sciatica. Kaya delikado si LeBron na mapilit na maghapit hanggang end of regular season. Ang pwede kasing gawin ni Redick, i-ready yung second unit niya dahil kahit sino makakalaban nila sa first round, mas longer rotation ang kalaban nila kontra sa LA. Gumagamit yung makakalaban nila ng 10 to 11 players sa kanilang rotation kontra sa Lakers na merong 9 player na wala pa yung dalawa. Ang Minnesota merong 11 hanggang 12 sa rotation nila. Ang Rockets naman dapat 11 kaso ngayon nasa 10 na lang dahil na-injured si Steven Adams. Ang Nuggets 13 dahil sa dami ng na-injured sa kanila kaya marami sila nagpapalitan. Ito pa yung isa doon na sayang. Si Nick Smith Jr. ni-recall ng Lakers kasama si Dalton at itong si Bobkin dahil wala nga si Luka at si Reeves. 7 days from now, April 5, kailangan mag-finalize ng roster ng Lakers na isasama sa playoffs. Kailangan nila 15 player.
Ngayon, kumpleto na ang Lakers sa roster nila dahil dito kay Kobe Babkin. Si Nick Smith Jr. merong magandang game nung nawala si Reeves at maganda rin naman ang nilalaro niya sa J-League. Hindi siya maisasama sa final roster ng Lakers papasok ng playoffs kung hindi magbibitaw ng isang player ang LA. Dahil based sa schedule, may chance bumalik si Luka at si Reeves kung aabot sila ng second round. Kailangan munang i-convert sa standard contract yung kay Nick Smith bago siya maisama sa final roster at kailangan pang magbitaw ng isang player na hindi ganong kadali sa LA. Ang pinaka-importante pa dun, kung si LeBron ay kaya niyang buhatin yung Lakers until Game 6 or Game 7 or kaya makalamang sila sa first 3 games agad ng series. Si LeBron naman na-criticize dahil sa statement niya tungkol sa Memphis dahil hindi niya gugustuhin pumunta doon. Mas gugustuhin pa niya sa Nashville. Kahit nagkaroon ng chance ang Memphis noong 2003 na maging number 1 overall, baka naging Eli Manning na lang si LeBron nun. Pero dapat Steve Francis dahil siya yung unang player na top pick na ayaw maglaro sa franchise ng Grizzlies nung nasa Vancouver pa dati. Kaya nagalit yung ibang mga fans kay LeBron dahil inatake niya di umano yung city na black populated. Hindi naman daw sinabi kasi ni LeBron na ayaw niya sa Memphis. Ayaw kasi niya maglaro sa team ng Bucks at sa Memphis. Yung sinabi kasi na kahit hometown niya na ayaw niya pang umuwi, papatak ng Cleveland yun. Pero sinagot agad ni Rich Paul na ang binabanggit ni LeBron, Akron, Ohio. Mukhang hindi lang si Wemby ang nangangampanya ngayon, kundi pati si LeBron kung sinong team ang gustong kumuha sa kanya sa offseason. Kung isasama pa yung isang team na ayaw paglaruan ni LeBron, yung Orlando dahil sa bubble. Na mukhang hindi pa magre-retire si LeBron at mukhang iintayin pa si Bryce. Baka kasi daw sa ibang draft mapunta, sa military. Mukhang magandang matchup ang San Antonio versus Nuggets sa playoffs. Nagbalagbagan si Nikola at itong si Wemby. Munti ka na naman mag-triple-double itong si Jokic na hiya pa. Sinabi pa ni Nikola na babaguhin ni Wemby yung NBA. Mag-intay-intay lang. Sinabi rin ni Jokic na well-balanced ang lineup ng San Antonio. Dahil hindi rin naman ganong kalaki ang lamang, 136 to 134 para sa Nuggets sa overtime. Naka 34 points, 18 rebounds, 7 assists at 5 blocks itong si Wemby. Si Jokic naman 40 points, 8 rebounds, 13 assists at 3 blocks. Marami di umanong natutunan si Wemby sa tapatan nila ni Nikola Jokic. Last playoffs dito rin sa Nuggets na batak yung Thunder papasok ng conference finals hanggang finals. Ang Nuggets din ang most consistent team sa West since 2019. Hindi pa ulit sila nakakamintis ng playoffs sa last 8 years. Pero pinaka-consistent talaga sa buong NBA ngayon so far, Boston Celtics. Since 2015, hindi rin sila nakakamintis ng playoffs. Si Tatum naman, unti-unti na rin nakakabalik ang shooting percentage. Nag-a-average siya ngayon ng 21 points, almost 10 rebounds, 5 assists, 41 and 33%. Ang Celtics yung isa sa unexpected team na magiging top 2 ng East so far. Ang daming nawala sa kanila, si Holiday, Horford, Porzingis, kasama na si Cornet nawala din. Pero parang Derek White at Jaylen Brown lang sapat na, samahan pa ng Peyton Pritchard. May chance pa ang Boston na lumalim sa playoffs dahil based sa standing as of April 5, ang possible na makatapat nila kung sakali ay yung anak ni Tatum mismo na Sixers at si Joel Embiid.